Hi everyone, kumusta po kayong lahat? Magandang araw ulit sa inyo and happy Thursday sa inyong lahat. I hope na sa mabuti kayong kalagayan saan mang parte kayo ng mundong gayon. Magandang umaga sa inyo, magandang tanghali, magandang hapon o magandang gabi. Saan mang sulok kayo ng mundo ngayon. So eto na nga, may lumabas sa balita na isang self-proclaimed bagman, di umano, ni Vice President Sara Duterte. Ang pangalan ng taong ito ay si Ramil Madriaga. So lumabas sa balita na nag-execute siya ng kanyang affidavit na kung saan idinetalye niya yung sinasabi niyang pagiging bagman niya ni Vice President Sara Duterte, na sinasabi nga niya na nagsimula pa ito noong kapanahunan ng dating Pangulong Duterte. So sino nga ba itong si Ramil Madriaga? Si Ramil Madriaga ay sinasabing ipinakilala dati ng namayapang si Roy Logoles kay Pangulong Duterte, na kung saan inilagay nga siya bilang miyembro ng National Security Group noong panahon ni Pangulong Duterte. And noong 2018, ipinakilala nga daw siya kay Vice President Sara Duterte, na kung saan naging miyembro siya ng Protection and Security Group ni VP Sara. At sinasabi nga niya, sa sobrang galit niya dahil inilaglag daw siya ng grupo ni Sara Duterte, na kung saan kasi nagkaroon siya ngayon ng kaso na ang nagsampa ay ang dati niyang amo na mag-asawang inchik, at ang kinuwang abogado ng mag-asawang ito ay si Harry Roque, na alam natin malapit kay Sara Duterte. At ito yung kinasama ng loob di umano ni Ramil dahil hindi siya natulungan ni Sara Duterte para pakiusapan siguro itong si Harry Roque na huwag tanggapin yung kaso. So kumbaga ang pakiramdam niya, nilaglag siya ni VP Sara. Ito ang dahilan kung bakit ngayon ay nakakulong itong si Ramil Madriaga. Pero yung pagkakakulong niya ngayon, it's because it's a criminal offense na kung saan naglabas ng arrest warrant ang prosecutor, at ito nga ay sinimulan ng dinidinig sa korte. Pero it doesn't mean na itong pagkakakulong niya ay may sentensya ng guilty or guilty na siya sa kaso. Wala pang hatol ang korte. So dahil sa galit niya di umano kay VP Sara Duterte, na inilaglag daw siya at hindi daw siya tinulungan para huwag nang ituloy yung kasong isinampa sa kanya ni Harry Roque, naglabas siya ngayon ng mga pasabog. At ito nga ay ang kanyang affidavit na kung saan idinitalya niya yung mga panahon na di umano sinasabi niya ay bagman siya ni VP Duterte. So dun sa kanyang affidavit, marami siyang mga details na inilagay. Yung mga lugar kung saan niya dinideliver or kinakolekta yung mga sinasabing pera na nanggagaling di umano sa Pogo at sa mga drug syndicates, na sinasabi rin niya na ito daw yung nagpondo or nagfinance ng kampanya ni VP Sara Duterte magmula pa noong 2021 hanggang 2022. At sinasabi rin niya, isa siya sa mga convener ng ISIP o yung isang organization na kung saan nilalakad nila dati na tumakbong Pangulo itong si Sara Duterte. At itong ISIP organization na ito, ISIP Pilipinas, sinasabi nga niya na siya yung convener nito. Pinopondohan sila ng Pogo at ng mga drug syndicates. Mabigat itong mga paratang ni Ramil Madriaga laban kay VP Sara. Hindi lang si VP Sara ang ini-implicate niya sa kanyang affidavit. Kasama rin dito yung asawa ni VP Sara na si Attorney Mans Carpio, na kung saan sinasabi nga niya na minsan daw sa BGC, nakita at nakausap niya doon si Attorney Mans Carpio nung nag-deliver daw siya minsan ng pera sa BGC. So iba't ibang lugar yung mga sinasabi niyang pinag-deliveran niya ng pera. Merong nasa isang comedy bar sa Timog na kung saan sinasabi nga niyang may-ari ng comedy bar na ito ay kaklase nila mismo. Kaklase mismo ni VP Sara sa San Sebastian College of Law. Sinasabi rin kasi nitong ni Ramil Madriaga na graduate din siya ng San Sebastian College. So aside dito sa comedy bar sa Timog, sinasabi rin niya na yung mga perang dinadala niya or kinokolekta niya, meron din daw sa parking lot ng Ombudsman, meron din daw sa parking lot ng Mega Mall, meron sa Laguna, meron sa BGC, meron sa Pampanga. At kumpleto ang detalye kung sino yung mga nakausap niya nung dineliver niya yung pera or nung kinolekta niya yung pera, at kung anong sasakyan ang ginagamit niya. Pero sa lahat ng mga alegasyon ni Ramil Madriaga tungkol kay VP Sara, wala pang nilalabas na statement ang kampo ni VP Sara. Pero normally, siyempre, i-deny talaga nila itong mga paratang na ito. Unang-una, ito ay mga paratang pa lang at mananatiling paratang hanggat hindi ito napapatunayan sa korte. So ngayon, sari-sari ang opinyon ng mga tao. May mga nagsasabi na maaaring credible itong isiniwalat ni Ramil Madriaga laban kay VP Sara.
Dahil sinasabi nga nila, nagmukhang credible itong mga pasabog ni Ramil dahil yung detalyeng sinabi niya o isinulat niya sa kanang affidavit ay napakadetalyado na tanging isang tao lamang na talagang nagtrabaho or naging parte ng grupo nila VP Sara ang maaring magkwento ng ganitong kadetalyadong mga salaysay. At itong nakikita nilang dahilan kung bakit sinasabing maaari na totoo at maaaring credible na witness itong si Ramil Madriaga. On the other hand, meron naman ibang mga tao, may mga opinion naman ng ibang tao na nagsasabi na imposible magiging credible ito, lalong-lalo na dito sa mga hindi magandang nakaraan ni Ramil. Kumbaga kasi ilang beses na siya noong 1997, nahuli din siya, ikinulong din siya dahil sa kasong kidnapping with ransom. Yun nga lang, na-acquit siya sa kasong ito. At ngayon nga, nakakulong naman siya dahil din sa bintang na kidnapping with ransom. At ang nagkaso daw nito sa kanya ay ang mag-asawang inchik na dati niyang mga amo. Sinabi rin ni Chavit Singson na sinampahan niya rin ng kaso dati itong si Ramil Madriaga ng extortion. So kumbaga, kung may mga nagsasabing credible itong isiniwalat ni Ramil, marami din na nagsasabi na hindi siya dapat paniwalaan dahil kumbaga hindi kasi maganda yung background ni Ramil. Damay din sa salaysay ni Ramil ang Vice Presidential Spokesperson na si Musanyak. Ganon din yung dalawang head ng Vice Presidential Security and Protection Group na sina Colonel Nolasco at Colonel Lachica. So maraming mga personalities ang idinamay ni Ramil sa kanyang affidavit. Kaya nga dito naglalaro yung usapan na malamang totoo o may katotohanan itong sinasabi ni Ramil na yung kampanya lalo ni Vice President Sara Duterte noong eleksyon ay nanggaling sa pogo at sa illegal drugs. Napakatindi ng mga aligasyon na ito. Pero sabi ko nga kanina, sa ngayon, aligasyon pa lang ito. So aabangan natin ngayon kung magpa-progress ito, kung magiging isa ba ito sa rason para makasuhan ng plunder itong si Vice President Sara Duterte or di kaya magiging rason ba ito para ma-reopen yung impeachment case na inihain sa kanya dati sa Senado. Anyone is presumed innocent unless proven guilty. Ito yung due process na sinasabi natin. So sa ngayon, hindi natin pwedeng agad husgahan kung sino yung nagsasabi ng totoo at kung sino yung guilty. Kumbaga sa ngayon, sa stage na ito, wala pa tayong karapatang maghusga. Antayin natin sa mga susunod na mga araw kung ano pa ang mga ebidensyang lalabas patungkol dito at kung paano ididepensa ng grupo ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang legal team itong mga mabibigat na paratang ni Ramil Madriaga. Napakaraming issues ang bumubulaga sa atin. Hindi pa tapos yung flood control anomaly, hindi pa tapos yung tungkol sa mga confidential funds, hindi pa tapos yung tungkol sa mga illegal na droga, hindi pa tapos yung tungkol sa pogo at sa mga illegal gambling. Ito na naman ngayon, ang tungkol na naman sa illegal funds na ginamit di umano ni Vice President Sara Duterte sa kanyang kampanya noong nakaraang eleksyon. Sa dami ng mga issues na kinakaharap ng ating bansa ngayon, sana huwag pa rin kalimutan ng ating gobyerno ang totoong problema ng ating bansa at ito yung kahirapan, yung kasagutan sa poverty na dinaranas ng ating bansa at ng marami nating mga kababayan, huwag isang tabi. Patong-patong man ng mga issues, dapat i-prioritize pa rin natin yung kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. And this is all for now mga kaibigan. Ingat po kayo lagi. Mag-ingat po tayo sa ating mga komento dahil hindi pa po natin alam ang totoong kwento at wala pa rin pong hatol ang ating korte. Let's all be vigilant but let's all be careful na huwag tayong maging biktima ng mga fake news. At bago tayo mag-comment ng hindi magaganda, siguraduhin muna natin na reliable yung mga pinanood o binasa natin. Walang masama na inaalam natin ang mga pangyayari sa ating bansa. At wala ring masama sa ating mga sariling opinyon as long as may basehan yung ating mga opinyon. Bilang mamamayan ng ating bansa, may karapatan tayo sa ating mga opinyon. But let's make sure na yung mga komento natin o yung mga opinyon natin ay hindi lang para manira ng isang tao o ng grupo ng mga tao, kung hindi opinyon na may tamang rason. And this is all for now mga kaibigan. Enjoy your Thursday everyone. Tomorrow will be Friday and after that it will be a weekend for us. Ingat po kayo lagi. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel and to my FB page. Ingat po kayo lagi and God bless.